Sa giling ng pamilya, binalikan namin ang lugar na pinangyarihan ng krimen. Nagbaka sakali ang ina ni Jason na makakuha pa ng ibang anggulo ng mga CCTV footage noong gabing iyon. Ang narinig po nila, may humihingi ng tulong dito. Pero hindi naman po kagad nailabas kasi ang akala nila po kasi mga nag-aaway lang na dito na lasing. So sir, masabi mo na alam talaga nila yung lugar na walang CCTV kaya ganun. Opo. Kasi kung ano po yan, kung alam nilang may CCTV rin kami at yung paganon, hindi po nila magagawa yun. Baka pinakabante pa po yan doon. Nakausap din ng resibo ang mga residente na huling nakakita kay Jason. Sumilip ako sa butas ng bahay ko. Ang ingay, akala ko nakatambay dito. Nandoon sa may bahay, may kanto ng bahay niya. Nung araw po. Yung gabi na yan, madaling araw. Itinuro din niya sa amin ang nakita niyang miyembro ng grupo noong gabing iyon. Yung bata na yan, hindi ko nakakausap. Suplado po yan. Pag bumababa yan dito, nagdire-diretso lang palabas. Yun. Siya rin ang nakita ko na yan. Nung gabi, dumaan. Ano pong ginagawa niya? Nakasuot mask, itim. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng resibo, lumutang ang isa pang CCTV footage mula sa ibang mga bahay na nadaanan ni Jason. Ang kawawang biktima, nakahawak na sa kanyang dibdib, nangihina at humihingi ng tulong. Boss, tulong! Boss! Tulong po! Boss! Sa susunod na kuha, makikitang napaupo na lamang si Jason dahil sa iniindang sakit at halos isang oras lang ang lumipas, binawian na siya ng buhay. Nakahanap ng resibo ang residenteng nagbagandang loob na i-report ang insidente sa barangay. Sabi ko sa asawa ko kasi nag-asikaso kami ng magano ng lugaw, pupunta muna ako ng barangay para mapuntahan po siya dyan. Dito inabot yung biktima nung napaupo na siya na ano. Akala nga ng mga tao, lasing. Hindi alam ng mga tao na sinaksak. Ayon sa investigasyon, nagtamo si Jason ng isang malalim na saksak sa dibdib. Ninakaw din ng grupo ang kanyang cellphone. Tatlo yung taong gumanap dito sa kasong ito. Una, yung minor na siya nag-booking. Pangalawa, yung nagsumakay sa rider. Tsaka yung pangatlo, yung sumaksak mismo sa biktima. Doon nga, naninakaw yung cellphone ng biktima. Balak sana nilang karnapin yung motor. Kaso nanlabang nga yung biktima kaya pinatay nila. Sa pamamagitan ng hot pursuit operation, nahuli agad ng Taguig Police ang dalawang suspect. Kinilala ang isa na si Jonard Cadag at ang isang menor de edad na itatago natin sa pangalang Renz, 15 taong gulang. Nakapagsampa na kami ng kaso dito sa tatlong tao. Isang robbery with homicide. Yung dalawang suspect na nahuli, inaharap namin sa piskalya ng Taguig City Prosecutor's Office. Ito kasi wala kasing karampatang piyansa ito. Ang penalty nito, reclusion perpetuo yung habang buhay na pagkakulong. Nang mabalitaan ang pagkakadakip sa dalawa sa mga suspect, nakiusap ang ina ni Jason sa mga otoridad na makaharap si Cadag. Sinaksak mo kuya. Anong motibo mo kuya? Bakit sinaksak yung anak ko? Hindi ka naawa kuya? May kapatid ka? Wala kalaban-laban yung anak ko. Bakit mo pinatay? Kuya, maawa ka. Sino pagkasama mo? Sabihin mong totoo sa kanila. Maawa ka naman. Yung anak ko nagipagkita sa akin. Kuya, nakita ko mismo. Hindi kayo naawa sa anak ko. Pinatay niyo, kuya. Kaya sa akin po lahat Hindi kayo na konsensya. Alam mo ba, kuya, 2 linggo hindi ako makakain sa nangyari sa anak ko, kuya. Malayo ako. Ang sakit talaga, kuya, na wala namang kasalanan yung anak ko. Bakit nyo pinatay? Sana ninakawan nyo na lang, kuya. Hindi nyo pinatay yung anak ko. Ako po nalabisa ng ano. Sabi ko sa anak ko, hanggat hindi ako titigil, hanggat di mahuli yung lahat ko. Yun po pinangako ko sa kanya, hindi ako titigil. Patuloy na pinaghahanap ng Taguig Police ang pangatlong suspect, ang pasaherong nag-book kay Jason noong gabi ng insidente. Habang yung isa hindi pa napapangalanan, hindi pa rin tumitigil yung Taguig Police upang mabigyan ng identification yung tao para mapailan din siya ng kaukulang kaso. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo,
mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel